Hello mga kaklase. So guys, kahapon nakita natin na bago na ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson na, hindi na si Marcoleta. Pero kahapon, hindi pa rin niya pinalusot na hindi mapag-usapan yung gusto niyang igiit na ma-under sa Witness Protection Program ang mga diskaya. So, nung kahapon, nandoon na si Secretary Remulla ng Department of Justice, talagang ginawa niya ng paraan na ngayon, makapunta. Today, Friday, makapunta ang mga diskaya sa opisina ng Department of Justice para mag-ain ng kanilang salaysay na sa gayon, mapag-aralan, no, kung sila ay pwedeng, mailagay sa Witness Protection Program. Pero alam naman natin na most guilty etong mga diskaya. So doon pa lang, hindi na sila pwedeng maging state witness, di ba? Kasi yan dapat yung pinaka-least guilty. So etong si Marcoleta, di ba sabi ni Montulfo, meron nga daw nagkaayusan ng 120 million. So hindi ko naman sinasabing siya yon, pero dahil nga merong ugong na ganon, at wala naman sino man sa mga ibang senador ang nag-i-insist na maproteksyonan ng gano'n ng mga diskaya, so maaari nating isipin na talagang baka may posibilidad, di ba? Kasi bakit gano'n ang pagmamalasakit niya sa mga diskaya? At isa pang ang napag-aralan ko dito sa testimonya ng mga diskaya, bukod sa ang gusto lang niyang ni Marcoleta na ilahad ng mga diskaya simula ng July 2022, nung inimbitahan nila to sa Senado, di ba? Yun lang ang sinabi na ang kanilang babanggitin ay simula sa July 2022, which is yung administration ni Marcos. Hindi kasama yung kay Duterte. So, dito pa lang, meron ng red flag na, di ba? Bakit hindi pwedeng isama yung tungkol dun sa administrasyon ni Duterte? Tapos, ang isa kong natutunan, etong napag-isip-isip ko, kaya pala nangailangan na magbanggit na rin itong mga diskaya ng selective, no, na kanilang mga isasama sa kanilang affidavit, no, na mga kung sino nakinabang sa kanila, na mga kongresista. Actually, sila help you, help me. Naggamitan sila, walang nalugi sa kanila. Kasi nanghingi man ng pera yung mga kongresista, may napala din naman mga diskaya dahil di ba bilyon-bilyon na pera nila. So kaya pala nila kailangan magbanggit din ng mga kasangkot nila o mga nakinabang sa kanilang kongresista, kasi paano mo sasabihin na nanganganib ang buhay mo kung wala namang umuusig o nagra-run after you. Kumbaga man, hindi naman nalalagay sa panganib ang buhay mo kasi wala ka namang kaaway. So, kailangan nilang lumikha ng kaaway. Kaya nga, ayun, tamaan ng tatamaan dahil ang nilagay lang naman nila simula 2022. Ibig sabihin, kailangan nilang magbanggit para masabi na merong mga maaring pumatay o magka-interest sa buhay nila. Dahil kung hindi, ano pa ang saysay at bakit kailangan kang hingi ng Witness Protection Program, di ba? Kung wala namang panganib sa buhay mo. So, nilikha pala yung affidavit na yon na magbanggit ng mga pangalan nga ng mga kongresista o iba pang kasangkot nila, no, na binigyan nila ng pera para ma-establish na meron silang kaaway at merong panganib sa buhay nila dahil meron sa kanilang magagalit o nagagalit. At ito nga yung mga dinamay nila. Para nga masabi na kailangan nila ng proteksyon. Pero hinihingi kasi nila, pag sinabi mong Witness Protection Program ka, eventually, magiging state witness ka na magiging, may immunity ka na sa, mga kaso. So, pagtanto ko talaga, na ayun pala, ang bottom line. Kaya, kailangan nila na magbanggit na mga iba pang mga nakinabang sa pera ng taong bayan, para yung kunyari ang magalit sa kanila dahil dinamay nila,
na sa gayon may panganib sa buhay nila at dahil may panganib, manghihingi ngayon sila ng witness protection program, which is hindi dapat pumasa kasi selective, di ba? At yung mga binanggit naman nila, maski si Mayor Belmonte, kaya na magbigay na iba pang mga dokumento para patunayan na totoo yung mga sinasabi nila. So, hindi dapat malagay sa witness protection ng mga diskaya. So, yun lang guys, ang iniisip ko na idea nila para malagay sila sa witness protection program at eventually maging state witness ay gumawa sila ng mga iba pang sangkot na magagalit sa kanila para nga manganib ang buhay nila, di ba? At mangailangan sila ng proteksyon. Tapos, simula muna sa witness protection program hanggang sa gapangin na nila na maging state witness na sila. Which is mali at hindi dapat mangyari na maging state witness ang mga diskaya. So, ayun lang guys. Dito na lang po and blessings, blessings everyone. Bye!